Anumang magandang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Anumang pangit ang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari in your family, blessing yun. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Merong kamag-anak si Kristo na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May kamag-anak si Kristo na prostitute. May kamag-anak si Kristo na nakiapid. Di ba't ang Biblia ay inspired by God? Yung Raura daw, 3 tiyan. Ibig sabihin, 3 tiyan, 3 ina. Gugustuhin mo ba na ganun ang ninuno mo? Ako gugustuhin ko. Bakit? Kasama kami dun sa pangatlong tiyan Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga videos na ito na nauso dati. Nag-viral yung mga katulad nitong videos. Actually, prank video ito ng isang kabataan na sasabihin sa kaniyang magulang, mananawagan sila for scholarship program. At dahil sa sila'y mahirap lamang, papayag yung magulang. Basta sasabihin ng anak, Nay, diyan ka lang. Sumang-ayong ka lang sa mga sasabihin ko. Parang ganyan. Wala lang audio I-describe ko na lamang sa inyo. Magpapakilala siyempre. Yung bata, ako si ganito, ito ang nanay ko, mahirap lang po kami, maliit lang po ang kita ng tatay ko, may sakit pa yung kapatid ko, something like that. Tatango naman ang tatango yung nanay. Pero mapapansin po ninyo, biglang nagbabago yung timpla ng nanay kasi kung ano-ano na yung inventong sasabihin ng anak niya. Hindi niyo po na itatanong, yung nanay ko dating basurera, yung nanay ko dati nagkaroon ng sakit na malala, yung nanay ko dating adik. Hindi lang po nahuhuli ng mga pulis. Ayan, sinampal na yung anak, may mura pa. Ikaw ba naman yung sabihing adik? Ikaw ba naman yung sabihing nagkasakit ng malala? Kahit na hindi totoo yan, mabubuisit ka. Granted, kung tayo humihingi ng tulong, sasabihin ba natin ang baho ng pamilya natin? I don't think so. Sabihin man natin, palagay ko, isusugarcoat natin. Hindi natin sasabihin, adik po yung tatay ko Baka sabihin natin, nakagamit po ng droga yung tatay ko. Hindi natin sasabihin, yung tatay ko po maraming babae, marami pong naging pamilya, pinabayaan kami, makatipas sa gabi. Hindi mo sasabihin, naging hindi po tapat yung tatay ko. Something like that. Hindi mo diretsyong sasabihin, kasi kahihiyan mo yon, kahihiyan ng pamilya nyo yun. Nangihingi ka pa ng tulong sa gayon. Papaano kung hindi ka pa nangihingi ng tulong? Papaano kung sikat ka pa? People look up to you. Papaano kung may sinabi ka pa? Papaano kung maganda pa ang katatayuan mo sa buhay? Siyempre, mas lalong ayaw mo na malaman ng iba ang mga negatibong bagay tungkol sa iyong pamilya. Tingnan niyo po, for example, yung mga artista. All the while, akala mo binata, akala mo dalaga. Biglang may anak na pala. Paano mo hindi nalaman? Tinatago nila. Meron naman tayong mga kakilala, sigurado natin, dalaga. Dalaga naman talaga. Bigla nilang mawawala sa limelight. Hindi mo alam kung saan napunta, kung napano na. Sa 2 taon, mawawala. Bigla na lang susulpot na walang nangyari. Hanggang sa mababalitaan mo later on. Kaya pala nawala ng 1-2 taon, nabuntis na pala, nakapanganak na pala. Yung anak malaki na. Diba? Why do we do something like this? Why do we sanitize our lives of unpleasant, undesirable, embarrassing details? Why? For self-image. Ayaw nating mabatikan ang ating imahe. Kaya kung minsan, and unfortunately, na isasakripisyo, nakakahiya natin, even our own family. Hindi ganyan si Jesus. Sa puntong ito ng Ebanghelyong narinig po ninyo, sikat na si Jesus. Tinitingala na siya ng mga tao, sinusundan siya saan man siya magpunta. Iginagalang na siya. Mas lalo pa siyang iginagalang kaysa sa mga Pariseo at Eskriba. Pero pansinin po ninyo kung papaano niya ginustong patuloy na makilala ng mga tao. Anak ng karpintero. In fact, sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, tatawagin siyang
ang karpintero. Father, ano ba naman ang masama sa pagiging anak ng karpintero o pagiging karpintero? Wala. Dangan nga lang. Tingnan po ninyo kung paano ito ginagamit kay Kristo ng mga tao. Pejorative, panlalait, pailalim. Hindi ba't yan ay anak ng karpintero? Hindi ba't karpintero lang yan? Iyon, yung paggamit ng pagkakakilanlang ito kay Kristo ng mga tao. Pero anong disposisyon ni Kristo? Ikinakahiya ba niya ito? Sigurado ko sa isip at sa puso niya, kapag naririnig niya at nararamdaman niyang yun ang tawag sa kanya, sinasabi niyang diretso sa puso at sa isip niya, no ngayon, kung karpintero ang tatay ko, kung karpintero ako, proud ako. Actually, tip lang ito ng iceberg. Hinggil sa pamilya ni Kristo. Ayan, magpapasko na naman. Malamang sa marinig na naman natin yung kanyang talaang kanan. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito, ama ni ganon. Natatandaan ninyo? O diba, madalas ang sinasabing sermon ng mga pari tungkol dito, hindi perpekto yung lahing pinagmula ni Kristo. Merong kamag-anak si Kristo na dayuhan, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May kamag-anak si Kristo na prostitute. May kamag-anak si Kristo na nakiapid. Di ba't ang Biblia ay inspired by God? Kung ikinahihiya ng Diyos yan, malamang sinabi ng Diyos sa Ebanghelista, ay yung talaang kanan ko'y bawasan mo. Ayoko ng mga taong itaw, sablay, nakakahiya. Malalaman tuloy later on ng mga taga San Jose del Monte. Meron pala akong kalahing ganong. Hindi ganon ang Panginoon. Sulat mo lahat yan sapagkat hindi niya ikinahihiya ang pamilya o lahi na kanyang pinagmulan. Ganon sana. Ganon din sana sa atin. Sapagkat tandaan natin, hindi man perpekto ang family natin, ang pamilya ay blessing. Unang-una, sino ba ang nagbigay sa atin ng ating pamilya? Tayo ba pumili ng ating pamilya? Ikaw ba ang pumili ng anak mo? Ikaw ba ang pumili ng mga magulang mo? Ikaw ba ang pumili ng magiging kapatid mo? Ni hindi ikaw ang pumili sa asawa mo? Oo. O nakailang boyfriend ka bago siya? Nakailang girlfriend ka bago siya? Merong naging seryoso ka talaga? Bakit siya? May nakita ka sa kanya na hindi mo nakita sa iba. Iba yung pakiramdam mo sa kanya. Bakit nga siya? Tanungin kita ngayon. Sagot mo sigurado, ewan ko ba? O, diba? Kung bakit ganon? Kasi nagmamahalan kayo. At least noon. Ang pagmamahal ay Panginoon. God is love. So siya ang dahilan kung bakit nagkatagpo kayo at naging mag-asawa. Siya ang pumili sa inyo para sa isa't isa. Ang Diyos ay mabuti. At ano ba ang galing sa Diyos? Blessing. Kung ang pamilya natin ay galing sa Diyos, family is blessing. Kahit pa may mga nangyaring hindi maganda, sigurado naman ako, hindi yan ang layunin ng Diyos kung bakit ibinigay sa iyo ang kanyang pamilya. Yung pagluloko ng asawa mo, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging black sheep sa tingin mo ng anak mo ngayon, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging swapang o manhid ng kapatid mo, walang kinalaman ng Diyos doon. Hindi yan ang kanyang original na plano. Ang kanyang original na plano ay maganda. Kaya nga, pagpapala ang pamilya. Father, ganun na nga ang nangyari. So ang pamilya ay blessing pa ba? Yes! Sapagkat kahit naman nagbago ang asawa mo, kahit papaano may pinagsamahan kayo, may naging bunga ang pagkasama ninyo, hindi ba blessing yon? Kahit naman naging ganyan ng anak mo, kaya nga hindi nag-give up sa kanya, hindi naman siya dating ganyan, na-impluensyahan lang. May mga memorya ka pa rin ng anak mo na maganda ang inyong pagkasama. Katulad din ng memorya mo kahit papaano na may pinagsamahan kayo ng kapatid nyo. Ibig sabihin, hindi man natupad yung kaganapan ng magandang plano ng Diyos para sa iyo as regards yung pamilya mo, may natupad na mga magagandang plano o blessing kahit papaano. Kahit may mga pangit na nangyari, hindi mo po pwedeng itanggi. Ikaw ay mas matured ngayon. Ikaw ay mas matatag ngayon. Ikaw ay mas napalapit sa Panginoon. Ikaw ay mas nagkaisip ngayon.
ikaw ay mas naging tagal sa panahon ngayon. Dahil yung mga problemang ibinigay ng asawa mo, kung meron man, yung anak mo, yung magulang mo, nakatulong sa iyo kung bakit ganyan ka katatag ngayon. Nandiyan yung mga kaibigan namin, kamag-anak sa San Miguel, Manikis family, Castañeda family. Ang sabi nung nanay ko, tatay ko, yung mga lolo ko daw, yung chick boy, yung raura daw, 3 tiyan. Ibig sabihin, 3 tiyan, 3 ina. Oh, gugustuhin mo ba na ganun ang ninuno mo? Ako gugustuhin ko. Bakit? Ikasama kami dun sa pangatlong tiyan eh. Di ba? Kung hindi naging chick boy, wala ako. Hindi ko naman sinasabing okay lang yung ganon. But Romans 8:28 will tell us, all things work together for the good of those who love Him. Kayang gumawa ng Diyos ng mabuti. Kahit ang mga nauna ay hindi magagandang pangyayari. Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari in your family, blessing yun. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Ngayon, kung almost perfect naman yung pamilya mo, if this homily doesn't make some sense with you, hindi ganyan yung asawa ko, hindi ganyan yung anak ko, congratulations! At least kahit papaano, maayos-ayos yung buhay mo, magaan-gaan ang buhay mo. Father, hindi rin. May problema pa rin sa negosyo, may problema pa rin sa trabaho, may sakit pa rin ako. Talaga namang hindi mawawala ang problema. Ang importante, ang edge mo, hindi mo problema ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo. Sapagkat mas matindi yan, kung meron ka ng mga problemang ganyan, niloko ka pa ng asawa mo, pasaway pa yung anak mo, wala pang pakialam sa'yo yung kapatid mo, sakit ang ulo pa yung kapatid mo, may resident evil ka pa sa bahay mo, sa katauhan ng biyanan mo. Abay, mas mahirap yung kaya magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat kung ang pamilya mo ay maayos naman, mas nakakaya mo, mas nagiging magaan ang buhay mo. Tingnan po ninyo yung mga may kapansanan. Limbawa, walang mga paa. Makikita mo, hahanga ka, ma-inspire ka. Nakalalakad pa rin. Nakakapunta pa rin saan niya man gustong maibigan. Parang normal, parang buo pa rin. Diba? Nakakahanga. Pero, pinaprioritize pa rin natin. Tinutulungan pa rin natin. Sa pila, inuuna pa rin natin. Bakit? Naawa ka pa rin. Kasi alam mo, kahit parang kinakaya naman niya talaga, mas hirap pa rin siya. Kung sana buo siya, mas magaan ang buhay niya. Mas marami siyang mararating. Mas marami siyang magagawa. Ganon din ang taong may problema sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa magulang. Makikita mo, nakaka-inspire. Despite what's happening in her life, nakakalaban pa rin sa buhay. Nakakatawa pa rin kahit papaano. Sasabihin mo nga sa kanya, sister, brother, kung ako nasa kalagayan, hindi ko yata kaya ginawa. Nakakahanga, nakaka-inspire. Pero may kurot pa rin sa puso mo, naawa ka pa rin sa kanya kasi alam mo, kung wala lang siyang problema sa pamilya, mas marami siyang makakaya. Mas masaya sana ang buhay niya. Mas marami siya sanang nagagawa para sa kaniyang pamilya. Ganon ang impact mo, ang impact ko sa ating pamilya. Pwede nating pagaanin, pwede nating pagbigatin ang buhay ng pamilya natin. Depende sa kung ano ang ginagawa natin. Huwag mong sasabihin yung, ay, akong gumawa ng problema, ako nang bahala, hindi ko na sila gagambalain. Naku, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Natatandaan niyo si Zaccheo? Si Zaccheo, kinausap ni Kristo. Nang magbago si Zaccheo, sabi ni Kristo kay Zaccheo, Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan mo, ibig sabihin sa pamilya mo. Abay, ang magkausap lang silang dalawa. Dapat sana sinabi ni Kristo, Zaccheo, inililigtas kita. Hindi Ang sabi ni Kristo kay Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa pamilya mo. Lesson, anumang magandang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Anumang pangit ang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Tama namang kahit na may mga pangit na nangyari, sa tulong ng Diyos, pwede pa rin may magandang mangyari sa huli. Tama yun. Pero bakit kailangan bang may pangit na mangyari? Kung po pwede ka namang
bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, magpakabuti. Bakit pa manggagaling sa hindi magandang pangyayari yung mabuti kung pwedeng galing na agad ito sa pagiging mabuting asawa mo, mabuting anak mo, mabuting kapatid mo? Ba't mo pahihirapan ang mga mahal mo mag-struggle, maging ang Diyos na i-convert yung kasalanan, perwisyong ibibigay mo para magdulot ng maganda later on sa pamilya mo? Bakit pa daraan sa prosesong ganon? Kung pwede namang magsimula na agad sa mabuti, para maraming mas mangyaring mabuti. The world has enough problems to give our family. Kang mag-alala. Sabi ko nga, kahit almost perfect yung pamilya, magkakaproblema pa rin tayo habang nabubuhay tayo. Pero wag manggagaling sana yung problema sa iyo. Kasi ang problemang galing sa iyo, ang problemang galing sa pamilya, malampasan man ng pamilya mo, mag-iiwan ng sakit, ng sugat, ng pangit na alala sa pamilya. Fulfilled na yung buhay, nakaraos na kahit paano, mayaman na yung anak mo, pero may tampo pa rin sa'yo. May mga regrets pa rin. May kurot pa rin sa puso ng pamilya natin. Ito sana ang ating makita, ha? At i-avoid natin. Mainam yung kahit nasa kabilang buhay tayo, kapag inaalala tayo ng pamilya natin, they will always be grateful. Sapagkat tayo ang malinaw na patunay that family is indeed a blessing. Amen. Pero bakit ba nakaka-receive pa rin kami paminsan-minsan ng tanong, Father, bakit hindi ka nagpamilya? Gwapo ka naman. Sayang ang lahi mo. Pwedeng ilusyon na yon. Kung may nilikha ang Diyos para sa bukasyon ng pag-aasawa, may nilikha din talaga siya sa bukasyon ng hindi pag-aasawa. Kaya nga, ang pinakaayaw mong okasyon sa inyo, reunion eh. Sapagkat nandyan na yung mga kamag-anak mong pakialamero, pakialamera. Madalas, kapag ito ang ebanghelyo, ang topic agad ng pagninilay ay tungkol sa pag-aasawa. Usapang single muna tayo, ha? Wawa naman yung mga single dito. Sino po ba mga single dito? Yung matagal lang single, ha? Mga kasi 30 years old na, 40 years old na. Kamusta po kayo? Bilang single, okay lang po ba? Sigurado kayo, ha? Kaya niyo bang sabihin itong quote na ito? No boyfriend, no girlfriend, no wife, no husband, no problem. Walang kaon, walang asawa, walang problema. Okay ba? Well, very good. Kung tapat ninyong masasabi, yes, Father, I am happy, I'm comfortable being single, walang problema. Pero kung hindi, ang tanong ay bakit? You are uncomfortable kasi sa palagay mo talaga ang calling mo ay sa pag-aasawa? Okay, naintindihan natin yan. Pero baka naman uncomfortable ka lang kahit na alam mo, as early as now, na ang calling mo ay hindi sa pag-aasawa. Uncomfortable ka kasi nape-pressure ka sa sinasabi ng iba. Iniisip mo, masama o may mali na magstay kang walang asawa. You see, ang problema kasi natin, nabubuhay tayo sa kultura na hindi masyadong appreciative sa hindi pag-aasawa. Instead, ang kulturang kinabibilangan natin ay kulturang mas appreciative sa pag-aasawa. Okay lang naman na i-appreciate ang bukasyon sa pag-aasawa, but not to the detriment ng bukasyon ng hindi pag-aasawa or single blessedness. Hindi natin pwedeng sabing mas mahalaga ang pag-aasawa kaysa sa hindi pag-aasawa. Patas lang sila. Magkasing ganda, magkasing buti. Hindi mas mataas yung isa sa isa. Ganon. Pero ganon nga ba ang sinasabi ng ating kultura? Sige nga, habang sinasabi ko ito, komportable ka ba? Hindi nga ba't may parang bumubulong sa'yo? Hindi eh. Mas maganda pa rin siyempre ang mag-asawa, ang magkaroon ng mga anak, ang magkaroon ng pamilya. Hindi kita masisi.
Pero sasabihin ko sa iyo na kung ganyan ang pananaw mo, mali yan. Although hindi nga kita sisisihin sapagkat bahagi yan ng kultura na ating ginagalawan. Yung kultura ng emphasis masyado ay tungkol sa pagpapayabong ng lahi, ng pamilya. Ako lang po, pari na. Kung tutuusin, pare, okay na sana ang tingin sa bukasyon namin. Halimbawa, ang mga madre. Okay na sana, nagpare, nagmadre. Pero bakit ba nakaka-receive pa rin kami paminsan-minsan ng tanong, Father, ba't nagpari ka? Which by the way, ay sigurado kung may underpinning question. Bakit hindi ka nagpamilya? Gwapo ka naman. Sayang ang lahi mo. Pwedeng ilusyon na yon. Pero ang sigurado ko doon, ang underpinning question doon, ba't di ka nag-asawa? Ba't di ka nagpamilya? Di ba't magandang magkaroon ng pamilya? Pari na ako ha. Madre na sila. Natatanong pa kami ng ganyan ha? How much more ikaw na single pa? Age 30 na, 40 na. Di ba mas tinatanong ka? Kaya nga, ang pinakaayaw mong okasyon sa inyo, reunion eh. Sapagkat nandyan na yung mga kamag-anak mong pakialamero, pakialamera. Tatanungin ka, ba't wala ka pang asawa? Ano bang edad mo na? Baka masyado kang nalilibang sa pagtatrabaho. Ay anak, mainam pa rin yung may asawa, yung may kasama, yung may mag-aalaga sa'yo. Hindi mo tuloy malasahan yung kinakain mo. Hindi mo tuloy ma-enjoy yung program na pinapanood ninyo. Hindi mo tuloy maintindihan yung kausap mo. Kasi nafo-focus ka sa mga komentong ito. Pero kung tutuusin ha, hindi naman nila intensyong i-offend ka. Kaya huwag kang magagalit sa kanila. Sinasabi ko ito kasi dati may nabasa ako. Totoo po sa ibang bansa nga lang, nakasaksak. Bakit sinaksak? Tinatanong siyang lagi, ba't hindi pa siya nag-aasawa? Nainis, sinaksak. Kaya iwasan yung pagtatanong na yan, ha? Nevertheless, mga single, sabi ko, huwag kayong magagalit sa kanila. Kasi biktima lang tayo pare-pareho, pati na sila, ng isang kultura na masyadong pinapanginoon ang pag-aasawa to the detriment ng hindi pag-aasawa. Wala silang intensyon na saktan ka, i-pressure ka, i-offend ka. Kaya lang, sa mga pakialamero, pakialamera naman, sana maging sensitibo sa pwedeng maging epekto niyan. Lalong-lalo na kung andalas na ganyan. Hindi lang naman ikaw siguradong nagtatanong at nagko-comment ng ganyan. Pwede kasing gamitin ng demonyo yan para sabihin sa taong single, may napakalaking mali sa'yo. May napakalaking kulang sa'yo. And worse, hindi ka mahal ng Diyos. Tagal-tagal mo nang pinangahawakan yung quote, di ba? Kaya wala kang asawa. God is preparing the best person for you. Yung mga kasabayan mo may asawa na, di ba? Tagal nung sa'yo. Nakakalimutan ka na ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Bigla akong natawa. May single pala dito. For life na. Pag ganon, sabi ko sa inyo, noong nakaraang linggo, di ba? Yung mga negatibong ganyan, galing sa demonyo yan. Kontrahin mo na agad sa isip at sa puso mo. Una, kontrahin mo. Walang malaking mali sa'yo. Lahat naman tayo may mali. Wala naman taong perpekto. Pero, huwag kang maniwala sa demonyo na may napakalaking mali sa pagkatao mo. Kaya hindi ka makapag-asawa. Kaya single ka pa rin hanggang ngayon. Pero, kapatid, siguraduhin mong wala ngang malaking mali sa'yo, ha? Baka naman marami kang bisyo. Baka naman masyado kang sugalero. Baka naman makati ka pa sa gabi, napaka-unfaithful mo. Baka naman sobrang baho ng hininga mo, kilikili mo. Napakalaking mali niyan. Magiging single ka nga buong buhay mo. Lahat naman tayo may mali. Pero iwasan yung malaking pagkakamali na pwedeng solusyonan at pwedeng iwasan. Walang taong magkakagusto sa'yo pag ganyan. Pero yung mga simple na pagkakamali, natural yan. You don't have to be perfect to be beautiful. Kahit naman yung roses na maganda, may tinik din. Kahit naman yung magagaling na mga players, nagmimintis din. Kahit naman magandang tanawin, may basura, may dried leaves din. You don't have to be perfect to be beautiful. You just have to be perfectly you because you are already beautiful. Yung mga kakulangan, kapintasan mo, bahagi yan ng kagandahan mo. Sapagkat minarapat ng Diyos
na maging bahagi ito ng pagkatao. Yun yung una mong iisipin ha, walang malaking mali sa'yo. Pangalawa, walang malaking kulang sa'yo. Again, no one is perfect. May mga kakulangan tayo. At yung kakulangan na yan, talagang dinesign ng Panginoon yan para kompletohin ka ng taong magmamahal sa'yo. Kung paanong kukompletohin mo rin ang kakulangan sa taong mamahalin mo. Pero hindi ibig sabihin, dapat yung mamahalin mong kukumpletuhin mo at yung magmamahal sa yung kukumpleto sa iyo, necessary dapat asawa mo. Pwedeng ganon, pero hindi laging ganon. Pwedeng kompletohin ka ng nanay mo, your father can complete you, your sibling can complete you, your friend can complete you. Tama namang iba yung pagmamahal ng isang asawa, pero kaya mo nasabi yung iba ang pagmamahal ng isang asawa, iba rin ang pagmamahal ng isang ina, ng isang ama, ng isang kapatid, ng isang kaibigan. Basta ang mahalaga, may mahalin ka at sa'yo ay may magmahal talaga. Na sigurado namang meron, naniwala ka. The point is, God can use anything or anyone to make you whole, to complete you, to make you happy. Pangatlo, lalong wag kang maniwala sa demonyo that God doesn't love you. Mahal ka ng Diyos. Father, bakit hanggang ngayon wala pa yung the one? Baka naman iniiwas ka lamang niya sa taong po pwedeng magpahirap, magpaiyak at manakit sa iyo. Tandaan mo na kahit yung mga sagot ng Panginoon na no, ay bahagi pa rin ng pagmamahal niya sa iyo. Yes, nagka-boyfriend ka. Yes, nagka-girlfriend ka. Pero may mga tao naman talagang ibinibigay ang Diyos sa buhay natin para makasama lang natin pansamantala at hindi habang buhay talaga. Sabi ng Panginoon dito sa kanyang sagot sa kanyang mga disipulo, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sabi pa niya, may mga hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ibig sabihin, kung may nilikha ang Diyos para sa bukasyon ng pag-aasawa, may nilikha din talaga siya sa bukasyon ng hindi pag-aasawa. So hindi second option o fallback na lang yung hindi pag-aasawa na para bang gusto ng Panginoon lahat magkaroon ng asawa. Pero ikaw, wala lang nagkamali. Doon ka na lang sa hindi pag-aasawa. Hindi ganon. Hindi second option yung pagiging single. Parehong options yun. Parehong nilikha at parehong inintend ng Panginoon yon. Kaya wag mo sabihin, yun nga, walang nakita at walang nakakita. Kaya hindi lang ako nag-asawa. Wag mo sabihin yun na para bang napakababa ng estado mo. Sabihin mo, no husband, no wifey, happy. Ganun. Lalo pat kung sigurado mo naman talaga na hindi ka sa pag-aasawa. You can't imagine yourself being exclusively with someone for the rest of your life. You can't imagine yourself taking good care of children, lalo pat kung mahina ang pasensya mo sa mga bata. And you imagine yourself serving God with all your heart, 100% with undivided heart. Nothing's wrong with that. Kaya, sa mga single dyan na matagal na, wag niyo pong sayangin ang buhay ninyo sa kalungkutan na iniisip may malaking mali sa inyo, may malaking kulang sa inyo. God doesn't love you. Bahagi lamang ito ng kulturang ginagalawan po natin dito. Hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa mga tao. Nilikha niya tayong pare-pareho at ang bukasyong inilian niya para sa atin ay pare-parehong buti, pare-pareho ng ganda, pare-pareho ng husay. Bastang mahalaga, maging masaya ka at maging mabuting tao ka. Ang sabi sa ating salmong tugunan, di ba? Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ibig sabihin, walang po pwedeng magkahon ng kanyang pagmamahal. Hindi po pwedeng mag-stop lang yan para sa bukasyon ng pag-aasawa. Sakop ng pagmamahal ng Diyos ang ibang bukasyon, tulad ng bukasyon ng pagiging single, pero mabuting tao. Minamahal pa rin ng Diyos ang mga single, but not in a sense na ang una muna niyang padadaluyan ng pagmamahal niya ay yung mga may asawa, tapos dadaluy na lamang yung mga natitirang pagmamahal niya sa mga walang asawa. Hindi ganon. Kumbaga sa baso, pareho niyang pupunuin sabay ng pag-ibig niya ang dalawa. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.
Nung nangungutang ka, pandrama, sa famas, ang iyong mga sinasabi sa kanya. Ngayong sinisingil ka, naging action star ka ng tumatakas sa kanya. Huwag ganon. Baligtad na ang kalakaran. Yung nangutang na, ang may karapatang magyabang, samantalang yung inutangan, ang dapat nang mahiya o mag-adjust sa nangutang. Huwag naman tayong mamuhay nang parang hindi tayo nagkautang upang hindi tayo maging mayabang. Ano nga ba ang dapat na maging attitude ng isang may utang? Kababaan ng kalooban o yabang? Hiya o kapal ng mukha? Unfortunately, may mga nangungutang na mayabang o makapal ang mukha. Kung kumilos, kung umasta, kung pumorma, ay para bagang mas may pera pa sa inutangan nila. Mamasyal kung saan-saan, bili ng kung ano-ano, kakain sa mga sikat, mamahaling restaurant, panay ang pakikipagsosyalan. Tapos pa-picture ng ganon, ganito, ipopost sa social media na alam din man nilang makikita ng pinagkakautangan nila na simple lang ang buhay o pamumuhay kung ikukumpara sa inaasta nila. Kaya ang napapasana all ay yung inutangan sa nangutang at hindi yung nangutang sa inutangan. Baligtad na ang kalakaran. Yung nangutang na, ang may karapatang magyabang, samantalang yung inutangan, ang dapat nang mahiya o mag-adjust sa nangutang. Kaya sabi ng isang kaibigan ko, Father, hindi ko alam pero sana may makaimbento na gawing herbal drink ang makahiya. Sabi ko, bakit? Ipapainom ko lang sa mga nangutang sa aking makakapalang mukha. And this happens kasi nakakalimutan o kinakalimutan ng nangutang na siya'y may utang. Ang resulta, yabang. Yan po ang nangyari sa aliping na napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon na hindi nagpatawad ng kanyang kapwa alipin. Bakit niya nagawa yan? Sapagkat kinalimutan niya na kapapatawad lang ng hari sa utang niya. Sa utang niya na kung ututuusin ay mas malaking dihamak sa utang ng kapwa alipin sa kanya. Ang resulta, iyabang, kapal ng mukha. Kaya maigi na kung tayo nangungutang, huwag nating kakalimutan. Hindi po obligasyon ng inutangan natin ang mag-remind sa atin kailan tayo magbabayad sapagkat beforehand, yan ay agreed upon na obligasyon ng nangutang na tupdin ang napagkayarihan. Ngayon, kung hindi ka makabayad sa takdang oras sa pinag-usapan o takdang araw, sabihin mo sa kanya. Humingi ka ng dispensa at mangako ka kung kailan ka uli pwedeng makapagbayad sa kanya. Makabubuti kung magbibigay ka kahit kaunti, painot-inot, yun ay magpapakita ng iyong effort na gusto mo pa rin makabayad sa kanya. Dangan nga lamang, hirap ka lang talaga. Makabubuti rin na kung hindi ka makapag-abot, text ka. Pare, pasensya na. Basta't magparamdam ka. Ano kung sabihin niyang paulit-ulit naman ang dahilan mo? Kung totoo naman at hindi ka naman talaga nanloloko, mas maintindihan niya yon kesa bigla ka na lang maging missing in action. Nung nangungutang ka, pandrama, sa famas, ang iyong mga sinasabi sa kanya. Ngayong sinisingil ka, naging action star ka ng tumatakas sa kanya. Huwag ganon. May mga kaso naman na dahil sa malalapit na magkamag-anak o magkaibigan, ina-assume na agad ng nangutang na okay na ang kanyang utang. Wala nang bayaran. Well, there are people na kapag nagpautang ay parang pambigay na lang din para hindi na magkasira silang magkamag-anak o magkaibigan. Magandang sabihin mo pa rin naman. At papaano kung ikaw lang yung nag-assume na ganon, na wala nang bayaran? Siya'y naghihintay kahit papaano lang. Kapatid, tandaan natin na ang perang inutang na hindi binabayaran, ni hindi ka nagpaparamdam, ay parang perang kinuha na walang paalam. Tama, alam niya na nangutang ka, pero alam din niya, magbabayad ka. Paano kung kailangan din niya ng pera? And granted na hindi na, magandang magsabi ka pa rin, di ba? Tumanaw ka man lang ng utang na loob sa kanya. Hindi yung kabod ka na lang, magkaka-amnesia. Huwag ganon. Anong dahilan mo? Nahihiya ka na magsabi,
Abay, natural. Ikaw ang may utang eh. Alam ka naman siya pang mahiya sa'yo at sabihin, pare, nahiya ako sa'yo eh. Pero sige, huwag ka nang magbayad ng utang mo. Kailangan, pasensya na ha. Maganda yung magsabi kung hindi ka pa o hindi ka na makapagbabayad talaga para alam niya. At kung patawarin ka man, ay para makatanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Mga kapatid, yung pinag-usapan natin na ito ay hindi lamang po applicable sa material na bagay na inutang o sa utang kung kanino man. Ito rin po ay applicable sa ating buhay kabanalan. Tayo rin ay may pagkakautang sa pagiging ating mga makasalanan, utang sa poong may kapal. At hindi po natin kayang bayaran yung utang na yan. Yan ang sinisimbolo ng 10,000 piso na utang nung unang alipin na pinatawad ng hari sa kanyang utang. Isipin po ninyo, kung ikukumpara lang, yung pagkakasala ni Eva at ni Adan, isa lang. Kumain lang. Nataboy na sa paraiso. Ano ito? Kung ikukumpara sa kasalanan mo, kasalanan ko, na napakadami na at ang lalala pa. At kahit na sabihin natin, bumabawi naman tayo kahit papaano, nagbabayad tayo kahit papaano, kasi nagsisimba tayo, nagpapakabuting tao tayo, nagbibigay tayo, nagdodonate tayo, gumagawa tayo ng kawang-gawa, umiwas na tayo sa tukso. Ano na lamang ito sa utang natin sa Diyos? Nasasabihin nga po sa atin ni San Pablo sa Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Ano man ang gawin natin, hindi sasapat para makabayad tayo sa utang natin. Ang tanging hinihiling ng Panginoon sa atin ay maging mapagpatawa din tayo sa kapwa natin. Mayroong isang worker na minsan nagiging irresponsible sa kabila ng marami ng paalala sa kanya. And so, actually, today, ngayong araw na ito, nakadakda ko siyang kausapin. Pero yung kausap na bye-bye na, wala ng chance, maghahanap na lang kami ng iba. Kasi marami na siyang chansang sinayang talaga. Hanggang sa, kahapon nga, nabasa ko yung gospel na ito. Suddenly, the Lord spoke to me and said, ikaw nga ilang beses ka na kitang binigyan ng tsansa, ilang beses ka na rin pumalya, sinisanti ba kita? Pahari ka pa rin, di ba? Sabi ko, oo nga, Kausapin mo siya at tanungin mo kung gusto pa niya ng tsansa. Kinausap ko, gusto pa raw. So, pasalamat talaga siya sa gospel na ito. Buti na lang nabasa ko. At you know what? Katulad ng sabi ko kanina, hindi tayo kailangang i-remind ng Panginoon na tayo ay nagkautang at pinatawad niya sapagkat ang utang natin ay bayad na. Pero ina-expect niya na tayo tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Yung utang na hindi mayat-maya ay itutuntun ng Panginoon sa atin. Oy, binayaran ko. Ang utang mo, makasalanan ka, pero ikaw sinagip ko, binigyan kita ng bagong buhay. Ang buhay mo ay utang mo sa kabutihan. Hindi ganun ng Diyos. Pero huwag naman tayong mamuhay nang parang hindi tayo nagkautang upang hindi tayo maging mayabang. Sa gayon, sino man ang magkautang sa atin, sino man ang magkamali sa atin, magiging madali para sa atin na sila'y patawarin. Meron tayong sinasabi minsan, magyabang ka na lang pag wala ka ng utang. Yes, wala na tayong utang sapagkat binayaran na ng Diyos yan. Pero tandaan natin, hindi tayo nagbayad, kundi ang Diyos. At yan ay dapat nating tanawin laging utang na loob sa Kaniyang kabutihan. May kasabihan pa na ang taong mayabang madalas, yan ang baon sa utang. At yan ay po pwede ring maging totoo sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag tayo masyadong mayabang, di tayo nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, mas nababaon tayo sa utang kasi ayaw ng Diyos ang taong mayabang. Magtataka pa ba tayo kung bakit yan ang inunan niya sa 7 capital sins, pride, upang sabihin sa atin na halos lahat ng kasalanan ay may mansya ng kayabangan. Kaya ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Kapag tayo mayabang, mas lalo tayong mababaon sa pagkakautang. Utang na binayaran niya na para sa atin, pero utang na patuloy nating dinadagdagan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa pangunawa mo, sa pagkapatawad mo sa akin, sa pagbabayad mo ng utang ko. Tulungan mo ko, Panginoon, ang panghawakan ito. Lalo pat marami kong mga problemang nararanasan sa buhay ko. Tulungan mo kong paniwalaan na bayad na ang utang ko, na ang mga nangyayari sa akin ay hindi mo kagustuhan, ni hindi kaparusahan. Ito'y bahagi ng aking pagiging tao at pamumuhay sa mundo lang. Huwag nawa kitang sisihin sa mga pangit na nangyayari sa akin. Bagkus ay mas lalo akong humawak sa iyo ng may pagtanaw ng utang loob sa kabutihan mo na hindi magbabago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil bayad na ang pagkakautang mo. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ay pagsubok lamang sa mundong ito. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka sinisingil ng Diyos, mahal ka niya. Pagpapasensyahan ka niya hanggat gusto mong mabigyan ng tsansa. Hanggat gusto mong magbagong buhay at lumapit sa Kanya, huwag mo lang sasayangin kung lalapit kay Jesus. Sapagkat pwedeng hindi maubos ang tsansa, pero nauubos ang panahon natin sa mundong ito. Này nhớ nhớ thương người đã
sao duyên đến này. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari. Asamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukirin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa." At sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, o sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit o nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan." Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na sa pagkahuli. I'm very sorry. Sorry po. Nung ako'y nag-aaral, nung high school, college, maging sa graduate school, ang pinakaayaw ko ay yung tinatawag na surprise exam. O di ba? Sa lahat ng mga sorpresa, yun na ang nakakainis talaga. Surprise! Ano? Surprise exam? Kakainis! Hindi kasi sinasabi, surprise nga eh. Kaya nakaluluwag ng loob na sa pinakamahalagang exam ng ating buhay sa katapusan, ngayon pa lang ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang kanyang magiging mga katanungan. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Papaano kung hindi? Sulyapan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang si Kristo? O baka naman mukhang secret agent ng demonyo? Seriously, hindi naman talaga nawawala si Kristo sa pagkatao ko, sa pagkatao mo, sa pagkatao ng kahit sino. Sapagkat lahat tayo sa wangis ng Diyos, nilikha pare-pareho. It's just that through the years, in one way or another, naka-experience tayo ng pangit na karanasan sa ating kapwa-tao. Niloko tayo, sinaktan tayo, and worse, inabuso, pinaluha ang ating kapwa. Kaya hindi maiwasan,
Lalong-lalo na sa mga taong hindi natin kaano-ano. Pag nandyan na, defensive na tayo. Tamang nega o paranoid na tayo. Bigay ako ng halimbawa. Ako lang ilang beses na akong tumulong ng naloko ako. Oh. Kailan ba yung 2 years ago yata? May umiiyak sa akin, Father. May taning na po ang buhay ko. 5 months to live na lang ako. May anak po ako. Tulungan niyo ako kahit konti, kahit papaan. And then, parang dinurog yung puso ko. Tinulungan ko, hindi lang konti, That was 2 years ago. 2 years ago, 5 months to live na lang siya. Hanggang ngayong buhay. Abay, syempre, Father, ano man naman kung gumaling? Ay, thanks be to God. Kung may himala, pero walang himala. Yun talaga ang racket niya. Ang dami kong napagtanungan o maraming nagsabi sa akin, ang dami naming naging biktima. Kaya, kapag may humihingi ngayon sa akin ng tulong, hindi ko maiwasan na ang makita, kuminsan hindi si Kristo, kundi siya. Karanasan. O sige, di ba? Break na raw si Derek Ramsey at si Andrea. Oh, di ba dati kay sweat nila? Nagpatayo pa ng bahay si Derek na ang mga designs may say si Andrea. So naisip natin, lalagay na sa tahimik yung dalawa. Magsasama na mag-aasawa. Tapos ngayon break na. At walang third party Walang third party na mas madali ko sanang maintindihan kaysa yung sinasabi ni Derek Ramsey. The breakup has happened so fast. Maybe 2 people are just not meant to be. Not meant to be! Ganun lang yun. Ganun kadali yun. O so dahil dyan, ikaw namang babae, may boyfriend ka, o may nagkakagusto sa'yo, may nagugustuhan ka. Ang iniisip mo, baka balang araw i-Derek Ramsey mo lang ako. Sabi naman ng isa, okay lang, Father, basta gwapo siya. Sabi ko naman sa kanya, Hay! Loka, hindi ikaw si Andrea, ilusyonado. Seriously, ito yung sinasabi ko sa paglipas ng mga panahon. Maaaring we have let our hearts be filled with bitterness, with sadness, with doubts, with hatred, with anger. Because of these unpleasant experiences in our lives and in the lives of others. So unti-unti, napuno ang puso natin ng lahat ng mga negatibong bagay na ito at nawala na ng puwang sa puso natin si Kristo. Kaya nahihirapan tayong makita rin si Kristo sa katauhan ng ating kapwa-tao. O dati-rati, may isang Muslim na ang sabi sa isang pari ay ganito, Tont. Hinawakan yung dibdib niya. Tapos hinawakan din ang dibdib ng Muslim. Naisip niya, baka ang sinasabi ng Muslim, mamaya dudukutin ko ang puso mo. Hanggang sa sinabi sa kanya ng katabi niya, ang sinasabi pala ay, the God who is in you meets the God who is in me. Tanging tao lamang na may Kristo o may Diyos sa kanyang puso ang makakakita ng Diyos o Kristo sa kanyang kapwa-tao. Natatandaan ko sa seminaryo, mayroong isang kanta na hindi ko maisip ang title, pero mayroong tono at lyrics na ganito. Sana kung minsan makanta natin, hindi ko na naririnig ito. Ang sabi ng lyrics at tono ay, basong may tubig, lagyan mong muli, umaapaw dahil wala nang silin. Ang pusong may galit, di maaring umibig, kulang sa wasto, alipin ng isip. Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Kaya't ang mangyayari, sa una pa lang, defensive na tayo, tamang duda na tayo, galit na tayo, ayoko niyan. Gusto ko. O ano yan? Anong kailangan mo? Kuminsan and sadly, kahit sa mga mabubuting tao o kahit sa mga tao ang pakay sa atin ay mabuti,
at totoo. And so what happens, the result of this, a never-ending cycle in our lives, in our surroundings, even in our family, cycle of hatred, of anger, of negative prejudices, biases, selfishness, lahat. Because in our hearts, there is no more room for Jesus. Ang nangyayari, gano'n na lang, survival of the fittest. Wala nang pakialaman, wala nang kapayapaan. Hindi nyo ba nabubuna, kahit sa gitna ng pandemya, ang daming namumulitika. Kasi ang tao, sa totoo lang, sa root ng ating puso, ganyan na. Natatandaan ko, mayroong isang nagsabi, si A.D. Williams. He once said, imagine what 7 billion humans could have accomplished if we just loved and respected one another. Na kung ilalabat po natin sa pinag-uusapan natin, ay po pwede nating i-paraphrase at sabihin, imagine mo kung gaano kaganda ang magiging mundong ito kung ang ating nasa puso ay walang ibang bagay lamang kundi si Kristo. Yun ang sinasabi ni San Pablo is the love of Christ in our hearts will impel us to love. Yung Kristo sa puso natin ang mag-udyok sa ating rumispeto at magmahal ang kapwa natin. Brothers and sisters, alam ko, wala na tayong magagawa to avoid these negative experiences. Laging dadating yan sa buhay natin. Pero, meron tayong choice na wag malunod sa mga negative feelings na iyan. Ang sabi nga, yes, you cannot keep them from coming, those hurts from coming. But definitely, you can keep them from staying. Ang lagi kong payo sa kaibigan o sa kahit sinong sumasama ang loob sa kanyang kapwa-tao, ang sinasabi ko'y ganito, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, nasaktan kayo, talagang masakit yan. Hayaan mong iyong maramdaman. Do not deny yung pakiramdam na yan. Pero tulad ng ibang pakiramdam, lilipas din yan. Maghintay ka lang. Yun nga lamang, wag mong pakakainin, wag mong aalagaan, wag mong itatanim ang sama ng loob na yan, wag mong didiligan, sapagkat sa huli, ikaw ang unti-unting lalamunin yan. Look at Jesus. Napaka-perfect na example, si Kristo. Kasi isipin po ninyo, may mga papangit pa ba sa mga nangyari sa Kanya? Wala na. Wala. Siya na ang pinakamabuti sa lahat pero nakaranas ng pinakamasaklap sa lahat. Nagalit ba siya? Yes. Na-disappoint ba siya? Yes. Na-frustrate ba siya? Na-disappoint ba siya? Nawalan ba siya ng gana? Yes. Pero hindi niya pinili na manatili yan sa puso niya, na maapektuhan na ang pakikipagkapwa-tao niya. Nag-preach pa rin siya, gumawa pa rin siya ng mga himala, kumain pa rin siya sa bahay ng Pariseo, nakihalupilo pa rin siya sa mga makasalanan, nagbigay pa rin siya ng mga himala sa kanyang mga sariling kababayan, kahit anong una, siya'y nawalan ng gana dahil sa hindi nila pagsampalataya. Pinagtiwalaan pa rin niya ang kanyang mga disipulo sa kabila ng kapalpakan ng mga ito. And here's the thing, imagine, hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, mamamatay na lang siya, hindi pa tumitigil yung mga pangit na pangyayari sa buhay niya. Iniwan siya ng kanyang mga itinuring na mga kaibigan, ng mga kapamilyang alagad. Nililibak siya, minumura siya, hinihiya pa rin siya. Mamamatay na lang, may mga pahabol na mga pangit na pangyayari ba? Pero anong ginawa ng Panginoon? Imagine this. Ginather niya ang natitirang lakas niya, yung natitirang konting lakas ng kanyang katawan. Pinagsama-sama niya upang sabihin lamang ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In effect, Jesus was telling, nabuhay ako nang hindi ko hinayaang maimbak ang galit sa puso ko. Mamamatay ako nang ipapagpag ko rin ang mga ito. Hindi ko hahayaang isama ang mga pangit na karanasang ito sa hukay ko. Pipiliin ko pa rin maging mabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Yun ang challenge ng Ebanghelyo. When we say challenge, dapat medyo nahihirapan tayo. Kasi isipin po ninyo,
Kung magpakain lang, magpainom lang, dumalo lang sa may sakit, nasa bilangguan, ang ipinapagawa sa atin, literally, ng ating Panginoong Jesucristo. Dali nito. Madali ito. Alam mo na agad ang paglilingkuran mo? Alam mo na agad ang gagawin mo? Baka pag naggaganon at na-perfect natin ito sa harap ng Panginoon, baka hindi na tayo mabigla. Dito nabigla yung mga hinirang Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kasi halimbawa, kung ako ang haharap sa Panginoon, sasabihin niya sa akin, Father Fidel, dinalaw mo ako sa pamamagitan ng may sakit. Sasabat na ako, opo, nagsisikol ako Father Fidel, dinalaw mo ako nang makulong ako. Opo, sasabat na ako. Nagmimisa ako, linggo-linggo, sa preso Alam ko na ito Hindi na ako mabibigla, hindi na ako magtatanong. Madali lang ito kahit papaano. Pero, yung maging mabait tayo, kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan, walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito. Pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin mo. O, pag naisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo. Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine, authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, forgive them, for they do not know what they are doing. Those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay na pagpapakabuti. Doon matetes ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, doon tayo magtatanong, doon tayo mabibigla. Kasi, sasabihin ng Panginoon, nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo, pinakiharapan mo pa rin ng maganda, yung may nasabing pangit sa'yo, naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo. Pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pareklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mong nagtaksil sa iyo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa iyo pero hindi nagbayad sapagkat nakita mong gipit na rin talaga ito. Sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Dito tayo magtatanong, Panginoon, teka, salamat, pero kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin marahil ng Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita, yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito. Masakit ito. Hindi natin gusto. Pero, hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya. Para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang mag-ahari
hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapaghiganti, kundi si Kristo lamang sa puso natin. At doon tayo tunay na magiging masaya, magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan, sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang.